Hello, hello! Kamusta? Nandito na naman si Mrs. Kat at samahan niyo ako sa panibagong linggo. December na! Ang bilis ng panahon, parang kailan lang nagsusulat pa tayo ng New Year's resolution natin no? Ah. So, ayan. Nakapagpatugtog na ba kayo ng mga Christmas songs? December na. Ang bilis. At ang bilis ng mga pangyayari at marami na tayong gagawin. At alam niyo naman kung gaano ka-busy ang December para sa ating mga nanay bukod sa paghahanda sa mga holidays at sa Pasko at sa New Year ay eto rin yung season na kung saan sinisipag tayong mag-declutter. Bali, gumagawa ako ng mga Christmas decor ko. And, ito yung isa sa gagawin ko. Ayan. Nagprint ako ng mga clear stickers na may mga Christmas nativity. Yan. Tapos, meron din akong ginawa na magnetic calendar na mga anime food siya. Lalagay ko sa ref namin. Ang cute! Actually, pinag-iisipan ko ibebenta ko itong mga to sa store ko. Pero kasi medyo busy talaga ako ngayon, kaya hindi ako masyadong nag-accept ng orders sa store. Yan. So, ayun, ano ba mga gagawin ko ngayon sa vlog na to? Magde-decor lang ako at baka maglinis at baka magluto. Alam niyo naman kung ano mga pinagagawa ko sa buhay. So, ayun, samahan niyo lang ako. Anong nafe-feel nyo ngayong magpapasko na? Excited ba kayo or kinakabahan? Kasi ako, excited ako para sa mga anak ko, pero pag adult ka na kasi, pag magpapasko, it means parating na ang simoy ng mga expenses. Maraming gastos kasi kapag matanda na no? Naalala ko dati, excited ako lagi magpasko. Kasi ako yung bata, di ba? Ako yung pinapasaya. Pero ngayon, tayo na yung mga matatanda, tayo na yung nag-decorate. Kaya siguro mas malungkot na yung Pasko sa atin kasi tayo na yung nagpapasaya. Pero masaya pa rin naman lalo kapag may pamilya ka at may mga kasama kang mahal sa buhay. Pero sana dun sa mga iba na walang makakasama sa Pasko at kailangang pumunta sa trabaho ay sana mas i-bless pa kayong lahat at yun, maging masaya rin yung Pasko nyo. Kasi iba-iba 'di ba? Hindi natin masasabing merry ang Christmas ng lahat. Pero 'yun lang, naisip ko lang 'yun. Naaalala ko din nung bata pa kami, di naman kami mayaman na pamilya. Pero nagagawa ng paraan ng mga magulang namin na makapaghanda kahit konti. Pero sa totoo lang, hindi ako naka-focus dun sa mga handa Mas naka-focus ako nun kung sino yung mga magkakaaway na magbabate, kung ano yung mga regalo na ibibigay sa isa't isa. Pero hindi naman ako focus din sa kung magkano yung regalo. Naalala ko noon may mga regalo ako natanggap. Gaya nung ate ko kasi wala ako nung masyadong mga teddy bear ganun. Madalas pang lalaki yung laruan ko. Isang beses, binala niya ako ng parang cute na pink pa yata yun na teddy bear. Tsaka sobrang na-appreciate ko talaga. Pag Pasko din, nandyan yung mga iba't ibang family traditions no? Ngayon sa amin, nagta-try pa kami mag-come up ng mga family traditions na maaalala ng mga anak namin paglaki nila. Grabe no, sobrang sentimental ko. Ang layo-layo pa nung paglaki nila Iniisip ko na agad kung ano yung mga memories na maaalala nila. Pero ganun talaga Usually kasi ngayon, pagka magpapasko, pumupunta kami sa Makati, sa mga lola nila, lolo, ganyan, para makita sila. Kasi aminin naman natin na hindi habang buhay magkakasama tayong lahat. Kaya mas maganda habang may time ay ma-spend natin yung oras sa kanila. So ayan, dami kong sinabi. Tapos na yung decoration natin. Ayos ba? Yan. Pwede nyo rin yung gawin o kaya gawa kayo ng mga drawing sa window. Pwede na yun.
Ayan na, halong ka din na yung baul. Wala akong baul, eco bag lang. Ayan, so medyo kinakabahan ako. Ewan ko kung bakit. Magde-decorate lang naman ako. Parang ang galing kasi ng mga ibang nag-decorate eh. Ako kasi, pag December, sobrang busy talaga. At alam niyo naman, alam ko pa ulit-ulit na ako pero minimal lang yung mga design natin kasi nga may allergies ang asawa ko at ang mga anak ko. So, ito, maliit lang ang Christmas tree. Gusto ko sana ng malaki-laking Christmas tree kahit papaano, pero next time na siguro. Meron kami dati, pero ayun nga, na nag-ipon lang ng alikabok. Tsaka ang hirap i-store kapag tapos na yung Pasko. So, kaya bumili ako nito ng maliit. Pero, ayan, tingnan nyo, decorate ko at nagawa ko pa rin ng paraan kahit papaano, di ba? Matutuwa na yung mga bata niyan. Simple lang naman yung gusto ng mga yun eh. Makakita lang sila ng mga Merry Christmas. Okay na yun sa kanila. Yan o, mga, anong tawag dyan? Pillowcases. Yan. Tapos mga konting ganyan lang. Pasko na. Anong gusto nyong gift sa Pasko? Naalala ko tuloy, usapang regalo, usapang gift. Naalala ko may mga fail ako na mga regalo dati. Ito nga pala, gagawa ako ng baguette, ng mga garlic bread. First time na bumili nito yung baguette na tinapay. 30 something lang naman. Ubusin ko na to kasi mag-e-expire na siya tomorrow. So, kailangan ko nang iluto lahat. Gusto kasi ng mga bata yung garlic bread, yung sa Shakey's. Kaya yun, gagawa ako. Anyway, balik tayo sa usapan ng mga regalo. Naaalala ko yung mga sobrang epic fail ko ng mga nairegalo. Madalas, yung mga kamag-anak ko sa Makati, yung nabibigyan ko ng mga palpak na regalo. Pero hindi naman yun intentional hanggat maaari gusto ko mabigyan sila ng magandang gifts. Kaya lang, ayun, may mga nangyayari nakakatawa. So, una, yung asawa ng ate ko, mahilig kasi yun magmotor. Hindi naman mahilig, pero yun kasi yung main transportation niya, papunta sa trabaho, magmotor. So, ayun, naisip ko, ay, maganda, bigyan ko to ng gloves. So, ayun na nga, bumili ako ng gloves. Tapos, excited ako, binalot namin. Yung parang gloves nga pag nagmumotor. Ayan, binalot-balot ko pa. Tapos pagbukas niya, ay, guys, parehas kanan yata or parehas kaliwa yung gloves. Sobrang epic fail na hindi niya magamit kasi parehas kanan, di ba? Nakakaiya talaga yon. Tapos, meron pa. Yung pamangkin ko naman na inaanak ko rin. Nagmamanifest kasi siya noon. Sabi niya, gusto niya nang magkaroon ng bike. Syempre, yung bike, medyo, may pagkamahal yun. Hindi pa kaya. Hindi ko pa kaya yun. Nabilhan siya ng bike. Pero alam ko kasi na nagtitingin-tingin na siya. At bibili na talaga siya ng bike. Kaya, ayun, talagang ano na ako. Iisip na ako ng ireregalo sa kanya. Ang naisip ko, dahil nga para makapag-ready na siya, pagka meron na siyang bike, binilan ko siya ng helmet, yung pang nagbabike. Tapos, ayan, di bukasan na ng gifts. Tapos binuksan niya na. Nagulat siya sa helmet kasi wala pa nga siyang bike. Tapos tawa kami ng tawa kasi sabi niya, sige, pwede ko man itong gamitin. Bali, kapag naglalakad ako, mag-helmet ako. Tapos, kaya, magsasakay ako ng jeep, na tricycle, mag-helmet ako. Grabe, sobrang nakakatawa talaga hanggang ngayon. Naaalala ko pa rin yung funny memory na yun. Grabe, nakakatawa. Okay, balik tayo dito sa ginagawa ko. Ganito rin ba kayo? Yung, kunyari, nagluluto, tapos hindi pa luto, di ba? Ang dami mo pang gustong gawin para tinitingnan, okay, niluluto ko pa yung tinapay. Meron pa akong 2 minutes para gumawa ng ibang bagay. Uy, rhymes yan Okay, niluluto ko pa ang tinapay. Meron pa akong 2 minutes para gumawa ng ibang bagay. Nag-rapper. Ayan. So, habang hindi pa luto yung tinapay, ayan. Ano ba yun? Naiisip ko na naman yung rhyme. Habang di pa tapos yung tinapay, na kumakain ako,
tapos umiinom, tapos, ayan, pa-check-check muna kung okay na. Siyempre, mapapatingin ka sa paligid, maiisip mo na, sayang naman yung 2 minutes. Ano bang pwede kong gawin sa 2 minutes para di masayang yung oras? Kaya, ayun, mapapadampot ka ng something, mapapalinis ka, mapapawalis ka. Parang, di ba? Parang hindi sayang oras. Ayan, no? Nagluluto pa kasi, kaya kung anong pwede kong banlawan sa hugasin, babanlawan ko na para mamaya, di ba? Sasabunin ko na lang. Natutuwa talaga ako dito sa ginagawa kong pag-voice over sa vlog na to. Actually, habang nag-voice over ako ngayon, nakahiga ako. Tapos, parang may kinakausap talaga ako. Yung kamay ko gumagalaw. Alam mo yun, parang may kinakausap ka talaga. At parang nagiging diary ko to. Kasi nga, ginagawa ko to ngayon habang wala ako kasama sa bahay. Nasa school yung mga bata. So, parang may kinakausap ako, di ba? Parang podcast yung dating. So, may mga nagko-comment nga or nag-message sa akin na nakikinig daw sila ng vlog ko habang nagugas ng pinggan or habang naglinis ng bahay, sumasabay na rin sila, ganyan. Actually, yung asawa ko, pinapanood niya daw itong vlogs ko habang nagde-drive siya. Well, hindi naman siya tumitingin doon sa video, pinapagalitan ko siya. Pero, more on, pinapakinggan niya yung boses ko, syempre. Kasi minsan na-stuck siya sa traffic. Galing ba naman ng BGC to Cavite, di ba? Yun, pinapakinggan niya na lang yung vlog ko. So, ayun, natutuwa talaga ako sa mga nagko-comment or sa mga nagbibigay ng messages about sa vlogs ko. At sana, pare-parehas nating nasasamahan yung isa't isa at pare-parehas nating nako-comfort yung isa't isa. So, ito nga pala, ginawa ko din to nung kinagabihan. Ayan, napanood ko sa TikTok. Ang cute oh. Naglagay lang ako ng puting kurtina dun sa bintana. Tapos nag-projector ako. Ayan oh. O, di ba? Instant decoration na. Gawin nyo rin. Sobrang nakakaaliw. Mag-project lang kayo ng kung anong pwede nyong i-project sa bintana. Ang cute. O nga pala, baka maging busy na ako sa mga susunod ng araw kasi anniversary namin, tas birthday pa ng asawa ko, tas Pasko, ang dami. Birthday ng nanay ko, birthday ng ate ko, ang dami talaga. Grabe yung December jump pack. At syempre, magdidictator ako. So, ayun, salamat sa panonood nyo guys. Kita-kits sa susunod na vlog.